Lahat ginagawa mo kahit may sakit ka. Yun ang katotohanan sa mga OFW. So for today's video, pag-uusapan natin yung facts about OFW dito sa Hong Kong. Based na rin sa aking experience. Yes po, isa po akong domestic helper dito sa Hong Kong. At ngayon, pag-uusapan natin yung 5 na experience ko dito sa bahay ng aking amo. So, unang-una na facts about OFW dito sa Hong Kong ay ang hindi ka pwedeng makikonnect sa wifi ng amo. Maliban na lang kung pinayagan ka o kaya ibinigay sa iyo ang password. Sa akin kasi hindi nila ako pinayagan o hindi nila ibinigay yung password kaya binibili ko yung load ko sa labas. At pangalawa ay wala kang privacy, lalong-lalo na kapag kakwarto mo yung alaga mo na bata. Kaya dito, wala talaga akong privacy dito sa bahay ng aking amo kasi iisang kwarto kami ng alaga kong babae, yung bata. So, pangatlo ay hindi ka pwedeng matulog sa oras na gusto mo at hindi ka pwedeng magising sa oras na gusto mo. So, yun ang katotohanan sa ating mga OFW. So, hindi lang naman ako ang nakakaranas doon. Marami ring iba, ganun. So, maliban na lang kung mabait yung amo mo, di ba? So, pang-apat na facts about OFW dito sa Hong Kong ay ang nagtatrabaho ka kahit may sakit ka. Hindi gaya dyan sa Pilipinas na kung may sakit ka, pwede kang mag-leave sa iyong trabaho. At kung may sakit ka rin, may nagsuserve sa iyong pagkain. Pero dito, kahit may sakit ka, ikaw ang nagluluto ng iyong pagkain. Lahat ginagawa mo kahit may sakit ka. Yun ang katotohanan sa mga OFW. So, at ang panglima at panghuli na rin na facts about OFW based on my experience ay ang hindi mo makain ang gusto mong kainin sa loob ng bahay ni amo. So, yan ang katotohanan sa aming mga OFW. So, hindi namin makain yung gusto namin kainin. Lalong-lalo na kapag hindi kami lumalabas. Kasi syempre, hindi lahat ng mga katulong dito ay sila ang namamalengke. Kasi yung iba, hindi gaya ko, hindi ako namamalengke kaya hindi ako makalabas at hindi ko mabili yung gusto kong kainin. Kung ano yung pinalengke ng amo, iyon din ang kakainin ko. Kaya kung isa ka man sa mga pamilya ng isang OFW o kaya nagbabalak maging isang OFW, ipag-pray mo rin ang iyong asawa, kapamilya, or kaya nanay mo na nagtatrabaho dito sa ibang bansa para na rin sa kalakasan at good health na rin sa pagtatrabaho. At kung ikaw naman ay nagbabalak maging isang OFW, dapat tatagan mo ang iyong kalooban. At syempre, dalangin mo na rin, ipanalangin mo na sana mabait yung amo na makakatagpo mo dito sa ibang bansa. Yeah, yun lang guys. And babahagi ko sa ngayon and hope to see you again on my next video. And don't forget to subscribe on my YouTube channel for your support na rin. And God bless sa inyong lahat. Thank you!